Hello mga ka-teammates! Isang malusog na araw na naman sa inyong lahat at welcome back to my channel. At salamat nga pala sa inyong pagbalik at ito'y nagbibigay ng inspirasyon upang ako'y magbigay ng mas marami pang impormasyon tungkol sa mga medical at surgical na usapan. Ngayon, meron akong inandang isang topic na medyo masalimuot, which is usually nangyayari during summer. Ito yung nakamamatay na sakit na tinatawag nating rabies. So handa na ba kayong sumama sa akin sa ating kwentuhan? So tara, pag-usapan natin ang masalimuot na usapang rabies. Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng isang virus na tinatawag nating Lassa virus. Ang Lassa virus na ito ay isang RNA virus that belongs to the Rhabdoviridae family. So Lassa in Greek words means rage or fury dahil ito yung mga nakikita nating behavioral changes sa mga pasyenteng nagkakaroon ng rabies. Ang rabies is transmitted via an infected saliva of an infected animal. So doon sa laway nila, doon naglalagi yung virus na yon. So that kung nagkaroon ng pagkakataon na ikaw ay makagat ng animal na yon or malawayan ka niya doon sa mga parte na may sugat ka, doon pumapasok yung virus sa ating katawan. Pag pumasok yung virus sa ating katawan, ang una niyang hinahanap ay yung mga nerve endings. Kasi ang pinaka-main target ng virus na ito ay yung ating central nervous system. So, nag-uumpisa siya doon sa nerve endings ng mga peripheral nerves natin. So, once nakadapo sila doon, they will multiply, they will replicate. So, mabilis silang aakyat sa ating spinal cord at sa ating brain. So once nandun na siya sa brain, sinisira na niya ang mga brain cells or nerve cells. At pag nasira ang mga ito, the brain starts to swell, mamamaga siya. Ito yung tinatawag nating encephalitis. So pag namaga na yung brain mo, doon sunod-sunod na yung mga pagbabago at pagkasira ng mga functions ng katawan mo. So usually doon natin nakikita na yung mga behavioral changes because karoon ka na ng alterations sa functioning ng iyong brain. Itong behavioral changes na ito, yung nakikita natin sa mga pasyente na nagkaroon ng rabies infection. Sa Pilipinas, ang pangkaraniwang pinanggagalingan ng rabies ay mga infected animals katulad ng aso, pusa, although yung pusa is less likely compared sa mga dog. Bats or paniki, monkey, mga stray animals at saka wild animals. Pero ang pinaka-most common cause is yung aso. Kung may pagdududa ka, nakagat ka, like for example, nagbakasyon ka sa isang area na maraming paniki, usually mga cave yan, mga cave hunter. Tapos natulog ka, tapos bigla mo na lang nakita na may paniki doon sa tabi mo. Always assume na nakagat ka na niya. Pwedeng hindi mo naramdaman yung kagat niya. So, bats are known to be prone to rabies infection. And bats are considered to be rabid. Doc, ang nakakagat sa akin ay daga. Usually, hindi natin masasabi na totally na walang rabies ang mga daga. It is less likely. So, it is more on other type of infections like leptospirosis or tetanus. So, paano naman natin makikita na ang hayop ay may rabies? Unang-una, merong pagbabago sa kanilang behavior. Masyado silang aggressive, agitated sila, or parang nagagalit ng walang dahilan. Masyado silang irritable. Pangalawa, makikita mo yan na naglalaway. Pag may rabies infection kasi, there will be difficulty of swallowing. So, pati yung laway nila, hindi nila malunok-lunok. So, makikita mo umaagos yung laway sa kanilang bibig. Paralysis. Usually makikita mo sa paa ng aso. Galaw siya ng galaw pero yung lower leg niya hindi niya magalaw. That is the type of paralysis ng rabies. Then, meron ding pagbabago sa kanyang pagtahol. Kung dati ang ganda ng pagtahol niya, ngayon parang napaparalyze yung vocal cords niya, then that can also be signs and symptoms of rabies infection. Meron ding mga aso na nagsisisure. So, makikita mo, nanginginig yung mga aso na gano'n na walang kadahi-dahilanan. Kung wala namang seizure disorder dati yung aso ninyo, bigla siyang nagsisizure, then isang red flag din yan ng isang rabies infection. Then, takot na takot sila sa hangin. Kakaroon siya ng fear ng hangin. And last but not the least, magkakaroon yan ng hydrophobia. Ibig sabihin, takot na takot yan sa tubig. So, makakita lang siya ng tubig na gano'n, magkakaroon na siya ng spasm. So, parang pakiramdam niya malulunod siya o hindi niya malunok yon. Kaya takot na takot sila doon sa tubig na yun. And we call that as hydrophobia. So,
So sa tao naman, ano yung mga signs and symptoms na maaari nating maobserbahan kung ang isang tao ay na-infect na ng rabies? Una, yung parang makakaramdam ka ng flu-like symptoms. Yung parang trinatrangkaso ka, parang kang nilalagnat, parang ang sakit ng katawan mo, parang kang pagod na pagod, sumasakit ang ulo, at naduduwal. And then, yung sa sugat mo, makakaramdam ka ng sobrang sakit or parang may mga tumutusok-tusok na gano'n, yung tingling sensation na tinatawag natin. Pagkatapos, yung mga neurologic signs. So, makikita mo yung pasyente, parang confused siya. There is confusion, anxiety, agitation, irritability. Hindi niya alam ang ginagawa niya. So, minsan, nakatitig siya sa'yo, tapos bigla na lang magwawala, lakad ng lakad, pakiramdam niya, masyado siyang agitated. So, those are the neurological symptoms na nakikita natin sa mga may rabies infection. Sunod, yung difficulty of swallowing din. So, makikita mo, pagka yung mga pasyente na may rabies infection, naglalaway din yan. Laway sila ng laway kasi there is difficulty of swallowing, hindi na nila nalulunok yung laway nila. Kasi masakit or minsan paralyzed and wala na silang control. Next, ang isang taong may rabies infection ay nagkakaroon din siya ng hydrophobia katulad ng mga aso. Takot na takot sila sa tubig dahil sa difficulty of swallowing. So, pakiramdam nila, malulunod sila, nakakakita lang sila ng tubig, nagkakaroon na ng paralysis sa kanilang throat, pakiramdam nila nalulunod na sila. And meron ding aerophobia or yung takot na takot sa hangin. So, ayaw na ayaw yan ng electric fan or yung tunog lang ng hangin. This will stimulate the nerves. So, nagkakaroon siya ng irritation lalo, nagkakaroon ng twitching or spasm ng mga muscles kaya sumasakit yan ng husto. Kaya ayaw na ayaw nila yung nahahanginan. And then, takot na takot din yan sa ilaw. Kaya minsan, pag nakikita nyo yung mga pasyente na nasa ward ng rabies, mga ospital, usually madilim yan. Nilalagyan ng takip yung mga bintana kasi they are afraid of the light. So, ayaw na ayaw nila yung liwanag. And then, nagkakaroon din ng paralysis and eventually, nagiging comatose na yung pasyente. So, ang mahirap dito mga ka-teammates, once ng pasyente ay nagpakita ng ganitong simptomas, almost always, it will be fatal or deadly. It will result to death. Wala na tayong magagawa doon para ma-save natin siya from dying. Next is, Doc, nalawayan lang naman ako. Magkakaroon ba ako ng rabies? Okay, pwede po. Kasi nga sabi natin, yung laway ang nagdadala ng rabies infection. So kung yung animal na yon is unvaccinated or hindi siya domesticated, maaari kayong magkaroon pa rin ng rabies infection kahit konting-konti lang. Kasi kahit konti lang yung pumasok sa ating katawan, once na nakahanap yan ng nerve endings, it will replicate itself. Dadami yan sa loob ng ating katawan. So, kung meron kang pagdududa, kahit pagdududa pa lang, it is very wise to consult your physician para mabigyan kayo ng counseling or para ma-assess nila yung risk ninyo. Doc, paano naman yung mga daga? Hindi ko sinasabing hindi sila pwedeng magkaroon ng rabies, but the chances is slimmer or mas mababa ang chances na magkaroon sila ng rabies. It is more of other infections like leptospirosis or tetanus, no? Or ibang organism yung makaka-infect sa kanila rather than the rabies. So, pwede natin i-consider na lower yung risk mo to contract rabies from rat. Next is yung place kung saan tayo kinagat ay meron ding bearing yan. Kasi kung nakagat tayo, the closer it is to the spinal cord and the brain, which is usually yung face, yung neck, yung back natin dun sa spine, malalapit na masyado yan sa ating central nervous system. So, mas mabilis yung pagtakbo ng virus papunta sa ating brain. So, those are the things na kinakailangan natin i-consider, yung site ng bite para mag-seek tayo ng immediate consult at pwede tayong bigyan ng lunas or gamot. So, Doc, meron bang test na pwede natin gawin para ma-determine natin kung may rabies tayo o wala? Meron naman, kaya lang hindi pa ito popular and it is not advisable kasi nga sabi natin, once na nagkaroon ka ng bite, napakabilis yung mga pangyayari. So wala ka ng time mag-antay para magpa-test kung nakakontract ka ng rabies o wala. It would be faster, it would be easier, and it would be safer kung pumunta ka na lang doon at magpabakuna ka kaagad bago ka magpa-test. And usually yung test natin sa rabies ay ginagawa na lang post-mortem
postmortem or doon sa mga autopsy kasi masyadong nang late. Okay? At ang pinaka-common na ginagawa natin is yung immunofluorescence test, which is may hinahanap tayong mga changes ng brain, your negril bodies na tinatawag natin, indicative of a rabies infection. Pwede din yung RT-PCR. It will take time at it will just consume time. So better go directly to the bite center or to your physicians and get the vaccine rather than waiting for a confirmation that you are infected or not with the rabies. So ang ginagawa naman natin sa mga suspected na animals, it's either inoobserbahan natin sila for 10 days, not because hindi yung tsaka lang tayo magpapabakuna, it's not. The observation is for the animal. So anong first aid natin sa kagat? Unang-una pa rin is kinakailangan nyo kung linisan yung sugat ninyo. So ilagay nyo sa gripo, sabunan nyo for 15 minutes. So this will decrease the viral load. Ibig sabihin, binabawasan niya yung mga na-transmit na sa inyong virus. Although, hindi pa rin ito pinaka-safe para sabihin nating matatanggal na yung virus. Kasi sabi nga natin, kahit napakakunti lang yung virus na pumasok sa ating katawan, they have the ability to replicate at dadami siya sa loob. Okay? So, hindi mo na siya mahuhugasan. So, sabunan po yung sugat, lagyan ng Povidone or hydrogen peroxide, then treat it as a wound, cover it with sterile dressing, and then go directly to the bite center or to the hospital para kayo ay magpabakuna ng anti-rabies. So ano ang mga gamot na binibigay natin sa mga ganitong kondisyon? Bibigyan tayo ng vaccine. So depende sa risk assessment natin. If you are considered high risk, mataas yung possibility na magkaroon ka ng rabies, bibigyan ka ng vaccine. Bibigyan ka din ng ibang gamot katulad ng antibiotics tsaka yung anti-tetanus because bite wounds are very prone also to tetanus infection. Pero yung mga antibiotics is not to kill the rabies virus but for the other organisms na nandoon sa laway na kasama ng rabies virus. Yun yung trinitreat natin ng antibiotics at saka yung anti-tetanus. But for the virus, ang gamot dyan ay yung vaccine. Depending on your risk, depending on your situation, depending on the site kung saan ka nakagat. Pag nagpabakuna tayo, meron tayong dalawang klase ng bakuna. Meron tayo yung active at saka yung passive. Yung active, yun yung rabies vaccine. Yung passive, ayun ay yung immunoglobulin. Okay, anong pagkakaiba ng dalawang ito? Bakit kinakailangang dalawa ang itutusok sa inyo kung high risk ka? Kasi kung mataas ang possibility na ma-infect ka, yung immunoglobulin lang ang pwedeng gumana agad-agad. Yung isa, which is yung active, kinakailangan mo nang i-train siya bago magkaroon ka ng protection. For the first few days, ang lalaban doon sa virus is yung passive vaccine mo, which is the immunoglobulin, and then habang nauubos yun, doon naman nag-uumpisang tumaas yung active vaccine mo. And the protection you get from the active vaccine is longer than the passive vaccine. So yung active vaccine will take effect after few days to a week. So depende sa protocol, ang inyong doktor ang magsasabi po kung anong klaseng vaccinations na ibibigay niyo. So ang pagbibigay ng vaccine will depend upon the risk, yung possibility at urgency na magkakaroon ka ng rabies infection. So pag na-assess ka ng mga doktor ninyo at sa tingin nila ay kailangan mo silang dalawa, then you will get 2 vaccines. Pagka kunyari yung mga asong nakakagat sa inyo ay vaccinated naman or hindi sila high risk na maging cause na mag-carry ng rabies, then only the rabies vaccine will be given. Binibigay sa inyo na 1 ml na tinuturok nila at day 0, then day 3, day 7, and day 14. And sometimes nag-extend ng another dose for those who are immunocompromised on the day 28. So for the passive vaccine naman, this is computed at 20 IU per kilogram. Nilalagay yan usually doon sa site ng bite. Like for example, nakagat dito sa mukha. So i-infiltrate din nila dito. Dito nila itutusok yung passive vaccine, paligid, palibot at saka sa ilalim. Doon nila i-inject yon. At kung may sobra pa, ilalagay na nila dito, ibabakunas nila dito o dito sa pigil. Sabay na binibigay yan. Again, this depends kung ano yung sinusunod na protocol ng inyong mga doktor. So susundin lang po natin sila. So hindi ko sinasabi na ito yung dapat gawin. Sumunod pa rin po sa payo ng mga doktor at depende ito sa sitwasyon. Doc, pwede ba kaming hindi magpabakuna? So there are times na pwedeng hindi ka na magpabakuna. Ito yung mga cases na nagkaroon ka ng pre-exposure vaccination. Ibig sabihin, nagpabakuna ka na ng anti-rabies within a year. No? Kunyari, nag-abroad ka or isa kang veterinaryo or ikaw nag-aalaga sa mga aso, usually
Usually, ito yung binibigyan natin ng mga pre-exposure vaccination. Pag may pre-exposure vaccination ka na, usually hindi na natin yan inuulit as long as it is within 1 year. Sunod is yung mga low-risk bite. Aso o yung pusa nyo or daga ang nakakagat sa inyo at yung aso at pusa ninyo nagkaroon siya ng anti-rabies vaccine within a year, pwede ka na rin hindi bigyan ng vaccine. And then sunod is yung mga superficial scratches ng mga ating alagang aso, no, na domesticated, na katabi naman, yung mga baby nyo mga aso, yung kinoconsider nyo ng family na aso na alagang-alaga ninyo. So these are the low-risk bites, especially kung sila ay nabakunahan din, may bakuna ng anti-rabies. Ang bibigay na lang sa inyo, it's either antibiotics for the possible infection and the anti-tetanus. Because remember, okay, bite wounds are very prone to tetanus infection also. So it is also important that along with your rabies, siguraduhin ninyo na meron din kayong anti-tetanus na ibibigay sa inyo if you are not vaccinated within 5 years. So again, sabi nga natin, pag may pagdududa sa pagkakagat, it is best to consult your bite center or your physician so that they can help you assess the risk and the appropriate treatment that you will get. Wag na wag nyo pong i-delay ito. So punta na kayo. It is better to be vaccinated than to be sorry. Kasi sabi natin, once na nagkaroon ka ng simptomas, there's no turning back. So Dok, paano naman yung ikukulong natin at obserbahan natin yung aso? Pwede din po yon. As long as yung asong nakakagat sa inyo has been officially vaccinated, meron siyang vaccination records, domesticated, na sa inyo naman yung aso, hindi siya yung askal, no? O hindi siya yung palaboy-laboy na aso, pwede nyo silang obserbahan. Pero yung pag-observe po na yon is for the animal. No? Huwag nyo nang antayin na magkaroon yung simptomas yung aso bago kayo magpabakuna. Pabakuna pa rin kayo kung kinakailangan. Pumunta kayo doon sa doktor ninyo at tutulungan niya kayong i-assess kung kakailanganin niyo yung vaccination. And support lang yung aso na obserbahan ninyo. Pero hindi siya yung magdidikta kung kinakailangan kayong bakunahan o hindi base sa simptomas na makikita niyo. Kasi baka pag nakita niyo yung simptomas yung aso, very late na yon para sa inyo. Ang pag-observe ng aso ay para sa aso, hindi para sa inyo. So during the period of observation, usually 10 days yan, wag niyo ding pabakunahan yung aso niyo. Baka kasi magkaroon siya ng reaction dun sa bakuna. So pagkakamalan natin siya, yun na yung infection niya sa rabies. Yung mga simptomas ng mga animals na nagkakaroon ng rabies, mayroon din silang changes in behavior, naglalaway yan, agitated, nagagalit, or nagkakaroon ng hydrophobia or takot sa tubig, takot sa hangin, laway ng laway. So yun yung mga simptomas na titignan nyo dun sa aso. Kung may mga ganon, usually may rabies yan. Kung inantay nyo pa yun na magkaroon, baka ikaw ay late na rin. Wala na tayong magagawa. So ang pag-observe ng aso ay para sa aso, hindi siya yung magdidikta kung kakailanganin nyo ng vaccine or not. So depende yan sa assessment or risk assessment ng mga doktor ninyo. So ano naman ang role ng surgical intervention? Usually, may mga kagat ng aso na hindi kagat lang. May mga insidente na pag kinagat ka ng aso, talagang ang lalaki ng mga sugat. So ang gagawin natin po dyan ay aayusin din natin yung sugat, lilinisan ng mga doktor ninyo, i-repair yan kung kinakailangan, kung may ugat na tinamaan, iaayos yan, and at the same time, kinakailangan nyo pa rin pong magbabakuna. Okay? So, yun yung role ng surgical intervention. Kung may mga malalalang sugat na natamo, kung kayo ay inatake ng isang aso o pusa or kahit anong klaseng animal. So mga ka-teammates, nakita nyo na kung gaano kasalimuot ang sakit na rabies. So pag kayo ay nagkaroon ng possibility or risk na nakakontract kayo ng possible infection, huwag po nyong patagalin. Pumunta po kayo kaagad sa ospital o sa bite centers para kayo ay mabigyan ng vaccine. Kasi yan ang pinakakailangan natin. Because once na nag-start ng symptoms will almost always result to fatal death. So hanggang dito na mga ka-teammates at salamat sa inyong pagsama sa ating kwentuhan. Kung nagustuhan mo itong video nito, please subscribe. You can click the notification bell para ma-notify kayo kung meron na naman tayong bagong pag-uusapan. Pwede nyo rin pong i-share at kung may katanungan kayo, please write down below at itatry natin silang sagutin. Or kung meron kayong mga topic na gusto pang pag-usapan, sabihin nyo lang sa akin and I will try my best to provide you with the information. So again, prevention is the key. So stay safe and I'll see you again. Bye!